Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga content creator na kagaya ko. Sana more followers, more viewers sa atin sa araw-araw. Ang video na ito guys ay gusto ko lang i-share at ipakita sa inyo kung paano ko niluto ang aking crunchy pork loin. Tapos gumawa din ako ng sarili kong cheese at nagluto din ako ng french fries. Kung gusto nyong malaman, please panoorin yung video ko hanggang sa dulo. Unahin natin sa patatas. Kita nyo guys kung gaano kalaki yung patatas ko. Balatan ko pala yan. Pag pupunta talaga akong palengke guys, malalaking patatas talaga yung pinipili ko. Bukod sa pwede natin gawing french fries, pwede rin natin yung gawing mojos. Paborito kasi ng mga bata yan dito sa bahay. Lalo na kapag nagpiprito ako ng manok. Pagkatapos ko nga binalatan yung patatas, hiwa-hiwain ko lang yan siya ng pahaba. Pagkatapos ibabad lang natin siya sa tubig na may suka. Lagyan natin ng suka guys, ang purpose nun para maging parang guma na yung ating french fries. Kung pwede guys, ibabad natin siya ng mga 5 oras. Pero kung talagang kaya nyo magantay, pwede naman overnight, mas okay yon. Pero kung kapos talaga kayo sa oras guys at gusto nyang kumain ng french fries, pwede naman 30 minutes to 1 hour. Habang nakababad yung patatas sa tubig na may suka, ang gagawin naman natin is yung pork loin. Yung pork loin pala guys, minarinate ko yan ng asin, konting ajinomoto at saka paminta. Naglalagay talaga ako ng konting ajinomoto guys. Hindi naman talaga nawawala yung ajinomoto kapag nagluluto tayo ng ulam. Wag lang natin sobraan. Tapos ikuting lang natin sa flour. Wala tayong ibang ilagay sa flour kundi flour lang. Plain flour lang yan. Walang paminta, walang asin o kahit na ano. Tapos iris lang natin yung pork loin na pinakutingan natin ng flour, iris lang natin ng mga 30 minutes. Pagkalipas ng mga 30 minutes sa pagbababad ko ng patatas, 30 minutes lang guys dahil hindi talaga kaya ng oras. Gustong gusto ng mga bata kumain na ng french fries, kaya binabad ko lang siya ng 30 minutes. Ang gagawin naman natin dyan guys, ilaga lang natin yan. Tapos antayin lang natin na maluto to yung patatas. Para hindi sayang sa oras guys, gumawa na rin ako ng cheese. Ang una ko nilagay, nagtunaw lang ako ng butter. Tapos naglagay ako ng harina. Nung matunaw na ang harina, naglagay ako ng pamintang itim. Kung meron kayong puti, mas okay yon. Tapos naglagay din ako ng evaporated milk. Kung meron kayong fresh milk, mas okay din naman yon. Tapos naglagay ako ng parmesan cheese at saka cheddar cheese. Hinalo-halo ko lang yan. Huwag pala kalimutan guys na yung apoy is dapat nasa mahina lang para hindi masunog ang kanyang ilalim. Tapos kung medyo natabangan kayo, pwede kayong magdagdag ng asin. Pero dapat dahan-dahan lang sa paglagay para hindi mabigla. Baka kasi pag madamihan nyo ng asin, maalat na ang inyong cheese. Tapos huwag nyo kalimutan na halo-halo siya ng dahan-dahan guys para hindi didikit sa ilalim. Okay na nga yung cheese guys, tama na yung timpla. Haluin ko lang siya konti. Pati yung patatas okay na rin, malambot na. Ang gagawin ko lang dyan sa patatas, ipatulo ko lang yan. Hindi ko na pala binidyohan na pinatulo ko yung patatas. Imaginin nyo na lang guys, para hindi masyadong mahaba ang ating video. Ang gagawin ko dyan, gagawa ako ng butter. Ang gagawin natin sa butter is para sa pork loin. Una, naglagay ako ng flour, tapos nilagyan ko ng pamintang itim, tapos konting asin. Kung meron kayong paprika, pwede rin naman. Tapos naglagay din ako ng baking powder. Kung meron kayong garlic tsaka onion powder, okay lang din yon para dagdag pabango sa ating butter. Pero kung wala, pwede namang hindi. Tapos halo-haloin lang natin hanggang sa makuha natin yung gusto nating texture na butter para sa ating pork loin. Yung okay na nga yung butter guys, nilagay ko na yung nilagyan natin ng coating kanina na pork loin. Gagawin natin yan, iprito lang natin yan hanggang sa maging golden brown. Kapag medyo brown o sa tingin nyo crispy na ang iyong pork loin guys, pwede nyo natanggalin yan. Pagkatapos kung iprito yan, isala lang natin yan, patulo lang natin yung mantika. Ang sunod ko naman gagawin prito natin yung french fries na binabad natin sa tubig at suka tapos nilaga natin. Iprito natin siya ngayon.
Kung ano yung pinagprituhan ko ng pork loin, doon din ako nagprito ng french fries. Baka nagtaka kayo guys kung bakit ganyan yung kulay ng oil ko. Nagbabalik kasi talaga ako ng oil, hindi ako nagpapalit-palit ng oil. Saka ko lang yan pinalitan kapag sobrang dark na talaga, para hindi naman sayang yung oil. Kahit naman sa restaurant guys, kahit sa mamahaling restaurant, ganun din naman ang ginagawa nila. Inuulit nila yung mantika para hindi sayang. At ito na ang ating crunchy pork loin with homemade cheese at crunchy french fries. Thank you for watching guys. Thank you sa walang sawang panonood sa aking video. At sana nag-enjoy kayo sa habang pinapanood yung video ko. Sana may natutunan kayo sa bago kong post. Thank you sa support ang binibigay nyo sa akin. Thank you sa like, comment, share at lalong-lalo na sa pagbibigay sa akin ng star. Thank you and God bless sa ating lahat guys. Bye-bye.